Nga ba ang mas malakas sa magkabilang kupunan na to? Is it going to be the RSG o ang AP Bren? Game number 1. Ano ang mga aasahan natin dito? Sabayan ang magkakaroon dito in terms of rotation kasi both Irad and Kyle TZ are holding very fast and agile junglers and especially pag nakakuha sila ng mga jungle emblem or should I say the season hunter kung tutuusin, ay magkakaroon talaga ng magandang rotations kagad. Hindi na ako magugulat if like the first 2 minutes magkakaroon tayo kagad ng kill. No nga, no, ultra fast ang galawan na magkabilang kupunan na to. Kasi may pagkakapareha nga sila eh. Pareha silang may on and off switch dito sa laban na ito. Pero sa emblem build natin brought to us by FWD Life Insurance, ano ba mga napapansin natin? Wilderness Blessing, very much evident para sa ating mage and the roamers. Of course, as expected, Season Hunter ang kinuha dito ng dalawang junglers na si Irad and si Kyle TZ para mas mabilis sila makaikot sa mapa. Kasi again, the scaling is gonna be of utmost importance. Kailangan nila makahanap kaagad ng first blood kasi yun yung magiging mahalaga for them to penetrate through the defenses na gustong gawin dito ng parehas teams. Yeah, tsaka gamit na gamit din dito yung agility tsaka Wilderness Blessings. No? Para sa ating talaga. mga roamers, pabilisan ng pag-ikot ang laban para sa magkabilang kupunan. Pero kasi kung jungler to jungler ang pag-uusapan, halos nakakasabay dun eh. Mabilis din kumilos si Irad eh. Pero oy, sa dinadapa dito ha. Inaabangan lang nila eh. Parang nagkakatsempuhan at ambaan lang din talaga ang dalawang kupunan. Pero alam din kasi nila na hindi pwedeng mamatay. Lalong-lalo na mag-i-spawn na kasi yung turtle. O nga, no, 5 segundo para sa unang pagong ng ating game. Dikitan lamang ang laban. Wala pang nakakalamang. Pero mas lamang sa paghatak ang gagawin dito ni Kyle TZ. Flap TZ medyo lumalapit ha. Grabe ang bilis ng clear wave talaga ng isang Benedetta. Nandun yung penalty zone ng kaso lang. Hindi tatamaan Flop TZ. Mukhang Electrify na blow ang gagamitin. And yung turtle, sinecure na rin pala agad ni Kyle TZ and AP Bren ang lalamang doon. Nauna sa posisyon ng side ng RSG but because of the backsha, shield unity na hawak dito ni Kyle TZ ay automatic. Nagpunta sila sa may bandang likuran and that is more damage na napunta sa side ng AP Bren. Because fortunately, nakuha naman yata ni Irad yun. Yeah? Nakuha niya ba? Nakuha niya. Okay, sige. Pero dito sa ating trivia, flexibility at its finest. Few ranked third in all-time kill leaders with 1,140. Grabe to ha. Grabe, idol talaga ng mga kids. At nakita nga natin eh, yung aggression na binibigay niya sa mid lane. Kinopya niya yung Mystic Gush. Tapos, alam niyang level 3 pa lang kanina sa mid lane itong si Aqua. So, binubrus ko niya na agad. Pinapatunayan niya lang kung bakit siya idol ng mga kids. Ay, tsaka sa napapansin natin ngayon na pabalik-balik lang ang ginagawa dito ng RSG. Alam nila na hindi sila makakasabay pagdating sa sa ikutan. So si Irad, umaagaw na lang siya ng bahagya. Nagbabaka sakali na ma-delay ang in terms of level dito si Kyle TZ and Flap. Available na rin yung kanyang tough boots. At may pag-ikot na naman na gagawin dito ang AP Bren. Talagang sobrang active nila. Parehas sa teams, meron silang pagkakaiba in terms of like the rotation. One thing na ginagawa ng side ng RSG is to give space para kay Irad para makuha niya yung jungle. Kasi mas mabilis siyang makakuha ng items, mas magiging masakit yung damage siya, especially with the lethal ignition. Meanwhile, kita naman natin kanina, AP Bren, Super Marco, the leader in terms of gold. Kaya pressure ngayon. Uy, flicker in from Ogwen. Ang target nila si Aqua sa likod. Mag-flicker in din siya doon sa loob ng tore. Ang kaso nga lang, mapapatay lang naman siya. Nagkaroon na ng patayan, 2 para sa isa at mukhang tuloy-tuloy lang. Ang mga Raiders, Kyle TZ will go down as well. That's gonna be a 2-for-2 trade. Parehas lang lamang. Grabe, nakabawi kagad ang AP Bren doon sa ginawa nila. Ganda ng tipid doon ni Irad coming in from that extra initiation factor. And this is Flap TZ once again. Fortunately, makakatakas siya at some point unless may gawin ditong kakaiba ang side ng RSG. But as I was saying a while ago, AP Bren made some very good moves, a very good initiation na nanggaling dito kay Ogwen with the Minoan's Fury. Pero mukhang laban na naman. Laban na naman talaga. Light kalahati agad yung buhay niya doon ha. And AP Bren, 5 miyembro ang malapit dito sa Turtle at ready talaga sila makapagbardagulan. Pero mukhang ang RSG, hindi na contest pa yung Turtle na yun. Nandun sila sa purple buff. Purple buff na lang ang kinuha. At least kahit paano may konting trade na naganap dito sa laban na ito. At Eman na maximize ng energy shield doon sa may top lane. So masasabi natin na may slight na kalamangan dito si Eman against Super Marco. Kaya lang ang problema kasi nakipagpalitan na rin sa gold laner at saka sa XP dito ang magkabilang kupunan. Flap TZ.
umakyat na rin sa may bandang itaas. Pero dito sa item, ano mga kapansin-pansin? I mean, kung titignan mo naman na mabuti, it's already a Clock of Destiny na nakuha na dito ni Few para maka-increase ng damage. Ice Queen Wanda na build up din ni Aqua on the other side. Pero going back doon sa statement mo kanina, ang gandang call ng RSG to stay in this game para at least 500 lang yung gold lead. Kasi hindi na nila kinontest yung turtle. Nag-call sila na pare-pareha sila. Lahat sila pumunta sa purple, pumunta on the other side to go for the switch. Naipit sila dito si Eman. Mamamatay lang din naman dito sa harapan at mukhang naghahanap pa ng kill dito mga miyembro ng AP Bren pero alam nilang masyadong makunat ang kanilang katapat kaya naman baback away muna ang AP Bren. Nasa kanila pa rin ang lead. Si Eman Payaman, kamatayan ang nasa lubong doon sa laban na yun. Pero hindi pa pala tapos dito ang AP Bren. May mga pag-ikot pa rin sila na ginagawa. Top lane, naku, mapupuruhan ata si Flap dito. Hindi makakatakas. Grabe yung mobility kasi na meron ang Benedetta. Bilis. So kahit na mag-Mystic Gush ka, makakataas lang din naman siya. But then again, nakikita natin yung struggle nitong si Irad. Oo, 1-0-1 and maganda naman yung KDA niya. Ang kaso lang kasi, hindi siya tumatagal sa teamfights at mukhang dito, naghahanap na naman talaga ng gulo ang AP Bren as they will dive inside the turret and makakasecure pa sila ng kill. And with that being said, Blade of Despair ay na-secure na dito ni Super Marco. Not to mention, nagkaroon din naman ng trade sa may bandang itaas. So again, AP Bren making some sudden moves. They're trying to go one-up RSG. Bumabalik din naman and Irad is trying to maintain at least within striking distance para sa mga Raiders yung ginagawa nila. Pero yung bawi naman ng side ng AP Bren is to go for it. But again, counter-punch na naman Irad with a purple objective. Ganda ng ginagawa dito ni Irad. Alam niya kasi na hindi na siya makakahabol. Red 3 ay nagamit na rin niya I mean, hindi kahit easy as well. Pero may hahabulin sila dito. Ang light. Nananakot lang. Oo, kayang sumabay At ang buong kuponan ngayon ng RSG magkukumpulan sa gitna. Bukod kay Irad kasi kung pabilisan ang pag-uusapan, Aray! napakabilis kumilos nito Oo, grabe yung mobility na meron nga din naman ng isang Joy. Grabe din yung mobility na meron dito si Fluff TZ and even nga si Kyle TZ. So, for RSG, nakikita natin na humahanap na lang talaga sila ng trades, giving AP Bren the turtles and other initiations or other team fights. Alam ng RSG na hindi nila kayang maipagsabayan agad-agad. Tsaka ang ganda rin kasi ng pick-up nung Benedetta kasi sobrang daming crowd control coming in from RSG. Wow! Saktong-sakto yung mga bomba ni Super Marco at imamata nila dito yung gitnang tore. Pero because of that Mystic Gush, madedepensahan lang naman to ng RSG. Ganda ng ginawa ni Aqua doon. No? Talagang pinilit niya na i-clear kagad na mabilis yung mga minions para hindi makalapit at hindi makahampas ang AP Bren doon sa nanganganib na tore. Pero si Irad! Grabe naman! Mabubuhay pa rin lang. Ayan ang mga mechanics na pinapakita sa atin sa paggamit ng isang Joy. Display ng micro ang ipinapakita ng parehas na teams. Pero if we're gonna be talking about macro-wise, nakukuha ng purple objective. 3 turtles na punta sa side ng AP Bren. Even 2 turrets ay nakuha ng Hive. So this is really on the lead right now. Super Marco leading up against Irad. 900 in terms of gold lead. Kaya si Irad is really trying to do his best para ma-distract. Pero yun na naman. Wala siyang dash na yun. Uy! Mabubuhay pa rin naman. 2 beses na yan ni Rad. Pero ang problema dito, since napa-atras si Irad, nawawala yung aggressive power. Malaya si Super Marco, nakakakuha ng mga tore na gusto niya. Oo. Kaya pala kasi hindi na rin mapipigilan Masakit na pala yung damage dito ni Super Marco at hindi kayang tumayo sa harapan ng kahit sinong members dito ng RSG. And the benefit of having AP Bren's lineup is sobrang dami nilang pang-engage. Nandyan yung Baxi Shield Unity. Meron ka nung Alecto Final Blow. Plus the Minoan's Fury pa naman gagaling kay Ogwen. So, medyo nahihirapan ngayon na pumuesto si Eman in terms of his positioning na gusto niyang gawin. Torn apart memory lang talaga yung mayaambag niya. Pero para mas maging masakit yun, ang kailangan niya gawin is dish out the damage ni Rad. It's cut off again. Nangaray dun si Rad pero laban yata dito si Uy, Ogwen. Nagdabog na ngayon. Mukhang delikado si Eman. Maka-flicker out siya. Nuts and Light. May ipit dito sa gitna. Si Few kinopya lang din naman yung penalty zone Hindi para dapat. mahabol. Etong si Irad. Makaka-flicker out lang din naman doon si Nuts. Ang kaso lang, pwede nang kunin ng AP Bren yung Lord. Ano nangyari doon? That was a beautiful initiation na nanggaling sa AP Bren na Ganda. legit. Pinunteriya lang talaga. They wanted to go for Flap TZ. Pero again, Few and Super Marco with major synergy at nailatag nila yung dapat mailatag. Not to mention Ogwen with a Minoan's Fury to start things off pa. At nakuha nila ang tatlo. And this is what we're talking about, diba? Because Emma needs the distance. Kailangan niya yung range para at least
purga siya ng damage. Hindi niya magawa kasi pag once na makita siya kagad ni Ogwen, then that means lalapitan siya with the knock-up. Lalapitan siya with the Minoan's Fury. All resources are exerted para lang mapigilan si Eman at this point. Akala nga natin mauuna ang RSG doon eh. Pero sabi ni Open, hindi. Tatalon ako dito with the Minoan's Fury at unti-unti nang pinapabagsak lahat ng mga katorehan dito sa RSG. 6.3k gold lead. At si Irad, pinipilit lamang magpulo ng minions dito sa may bandang itaas at makahabol. Pero speaking of paghabol, hahabol Sayong siya ni Kyle. makakabulin dito ng dalawang miyembro ng AP Bren. Wala siyang dash ngayon. Wala. Makakatakas pa ba siya? May dash na, nag-cooldown na. Kaya oo, makakatakas pa rin naman. Pero for AP Bren, alam nila na nagbabayad na lang ng oras dito si Irad. Kaya hindi na nila hahabulin. Ganun na nga ba talaga? Hinahanap pa rin kasi siya ni Kyle TC. Pero mukhang hindi na muna. Suko muna siya dito, no? Pero ang ganda rin ng pambabay time na ginawa doon ni Irad. Dalawang members ang humabol sa kanya. Eh dahil doon, nagkaroon ng konting oras ang RSG. This is not looking good para sa mga Raiders kasi kung nakita nyo in just a bit, nakasecure din si Flap TZ ng Radiant Armor na medyo mapipigilan yung damage na magagaling kay Aqua and kay Irad na dapat sana ay patuloy lang na nagsiscale. Idagdag mo pa doon na nakuhanan din sila ng orange buff na punta kay Super Marco. Yung dapat sana ay mapupunta kay Irad. So Irad has no choice. Kailangan niya talagang mangapit bahay para lang makakuha ng resources. Kaso nga lang, dalawa, tatlo Hala! na yun nandito sa mga beehive. Tatlo! Can you do it? Apat! Apat na nga sila eh. Tapos nandito lang din naman, mukhang sasalubong din. Lima! Super Lima na! Marco! Lima! Limang miyembro! Mag-isa ka lang! Kanina ka pa nang gugulo, papatayin ka na namin ngayon! 5v1 para sa AP Bren. Grabe yung dedikasyon na ipinamalas dito ng AP Bren. Eh. Sabi nila dito, hindi Grabe pwede yun. mga kapitbahay, men. Parang sumisilip dun sa TV ng kapitbahay, hindi ka pwede manood, men. Isasala ko yung bintana. Namumuro na siya sa kakakuha niya ng hotdog dito sa lamesa namin pero yan, may laban na naman oh. Delikado, si Light. Napatalo na Oh, kasi no! si Ogwen. Kahit na mag-flicker, eh mukhang didilim pa rin ang paningin ni Light. 20 seconds siyang mawawala dito. AP Bren, ang ganda ng mga pick-offs na nakuha nila. Oh no, 35 seconds bago mabuhay yung next na Lord. This is a Luminous One, so kailangang ilaban ng RSG ito. Kung hindi ay maaaring mas malaki pa ang damage in terms of the, sabihin natin, mga katorehan na meron dito ang RSG. Pero ano na nga bang meron sa mga items natin brought to us by FWD Life Insurance? An almost full build para kay Super Marco with the Hunter Strike and the Blade of Grabe. Despair sa kanyang second item. Nakapag-build up na rin siya ng Wind of Nature. So, pwede siya maging aggressive at this point para lang makapag-engage and dish out ang damage kasi alam niya na makakatakas siya at meron siyang defensive insurance. Magic Resist with the Robe ang kinuha niya rin to at least go up against Irad and Aqua kung sakali na makalapit sa kanya with the Rhythm and electrifying beats. But let's talk about this guy. Right, Flap TZ, sobrang tuloy-tuloy lang ng engage niya at nag-buy time Bunot? siya. I believe makakatakas pa siya at some Ay! point. Grabe naman It's just talaga. Flap things. Wow, grabe, the mobility. Pero ito yung pagbawi ng AP Bren! May counter sila dito. Nakuha na kasi nila yung Lord. Tinitipitipihan pa si Light. Recall! Oh, may ipit na nga dito. Yung apat na miyembro ng AP Bren. Papatayin na naman nila si Light. May Lord pa nga silang pwedeng samahan dito sa gitna. At nakikita lang natin that AP Bren, dinodominate na nila. Ayan na naman. Itong phase na to, si Irad hahabulin na naman nila. Pero mukhang ayaw na nilang pagbigyan at pagtuunan ng pansin. Hinga muna, pero mabilis na pag-clear ang Petri! Wow! Nag-flicker in doon! Mamamatay din agad si Aqua. Mababawasan na naman ang miyembro ng mga Raiders and AP Bren. Na-maximize naman nila kahit papaano yung Lord by securing a base turret dito sa gitna. Hirap ng sitwasyon ngayon para sa side ng RSG. You need to have Irad at this point para magamit yung electrifying beats. Pero pauwi pa lang siya. Ang sakit nung snipe! At ngayon mukhang lalapit Oh! si LTC. Wala na naman si Light. Pwede na kaya itong tapusin ng AP Bren. Walang Pero wala minions. naman silang minions. Ang call muna is to push the lanes. Bagsak yung Torre dun sa itaas. Starlium Sight ay available na rin kay Pew. Pero ang sakit na ng damage dito ni Super Marco. Kailangan nilang huminga. Medyo malayo yung mga minions nila. Gitna ang pinakamalapit pero mabilis din lang naman ang clear wave na meron dito ang RSG Philippines. Ngayon, 10.6k gold lead. At isa na lang ang katorehan na natitira dito sa RSG. Paano ang mga pagbawi ng mga Raiders? Wave clear and items.
Yan lang ang posible Yep. makita ko dito kasi kung nakikita naman natin, there's the Mystic Gush coming in from Aqua. Hopefully, there's gonna be the defense na pwede niyang gamitin with the ulti. Pero, kailangan niya rin kasing alalahanin si Ogwen With the Minoan's Fury na ngayon, 0-0 and 10. At least 10 out of 12 assist yung kanyang ibinibigay. And kita rin natin yung Immortality for extra insurance. Nandyan yung Radiant Armor and the Dominance Eyes para mas lalo siya makatagal sa laban. And it also stops like the physical and yung magic damage na pwedeng ibigay sa kanya ni Aqua na ngayon ay naka-Impure Rage din. So, this is not really looking good para sa side ng RSG. They have to try and defend and panatilihin na buhay pa rin si Eman at this point to dish out enough damage. Kasi ngayon, nakikita natin, Eman, damage received, medyo mataas siya compared to Super Marco. Grabe talaga yung ginagawa dito ng AP Bren. Actually, bukod nga dun sa setups na pinoprovide ni Ogwen, yung heal din kasi nung Bake. Yun yung parang nagde-decline dun sa damage ng RSG na, sige, damagean nyo kami. Wala pa kayong items, hindi nyo kami kayang patayin. Eh di, heal back lang mula dun sa isang Minotaur. Actually, maganda yung na-point out mo, no? Kasi, again, additional pang, sabihin natin, survivability kits para sa AP Bren yun eh. And lumulobo na muli ang kalamangan nila, ballooning dito sa laban na to ito 11K ang para dito sa AP Bren. Ngayon RSG, ikatlong lord ng ating laban. Pwede sila mag-contest pero masyadong malayo at masyadong mahirap ito. Kailangan nilang tibayan, kailangan ang puso, light at ang buong kupunan ng RSG ay nagre-ready na. Pero doon sa may top lane, may ginagawa si Flap, ha? Naka-ready lang din naman doon si Eman. Magkakakitaan sila doon. Pero dito, may penalty zone. Uy, Magagaling Marco! kay Nats. Si Super Marco! Marco magiging target niya. Pero mukhang mabubuhay pa Buhay si Marco! Flick around! Hindi! Nahabol pa rin siya doon ni Irad para Flop TC with the ultimate. At mapapatay din nila ngayon si Nats. Si Light Aqua. naman ang susunod. Pero si Aqua, tutulungan naman niyang mabuhay si Irad? Eman. Irad! Number 2 para kay Irad. Pero hindi siya magiging successful doon. Kasi may triple kill secured na mula kay Kyle no. TC. Teka lang! Unaw lang din naman siya ngayon ni Eman. Teka lang! Immortality magpa-pop. Kaya pa rin bang mabuhay ni Kyle? Why? Yes, sir! Kaya pa rin naman. Ogwen? Pero si Eman, Ogwen! nakakapatay din naman ng isa at palitan. Kung palitan lang talaga ang mga Hives at ang mga Raiders. Grabe, from 11K to 6.9K. Ang bilis ng pagbaba dito. At yung sabihin natin yung gold na makukuha mo dun sa shutdown, talagang napamalas. At si Eman ang yumaman doon sa laban na yun. Grabe. Eman goes, I'm the man mode. Ito na yun eh. Siya na yun up to that point na the first winning condition for them was for Eman to get close. Kailangan makalapit siya dun sa laban. And that was a very good initiation na nanggaling kay Nats na kahit namatay siya in like the early portions of the game, na-dish out niya yung necessary damage. Nahanap niya si Super Marco and because of it, yung shutdown gold na napunta kay Super Marco ay nakuha din ni Eman with a very good torn apart memory plus nakakuha pa siya ng sobrang daming kills in the process. This is now RSG even without inhibitors. Yung dalawang inhibitors na sa taas at sa may bandang gitna, they still have a fighting chance with this one. If they can do something na ginawa rin ni Nats kanina, try to look for Super Marco ng paulit-ulit, then they're gonna have a field day with this one. Ang ganda ng ginagawa ng AP Bren dito. Nasa may pinakadulo yung Lord na ito para any moment na medyo malulugi sila. Aatras lang siya, din Reset marireset ng mabilis itong Lord. Pero kailangan mag-ingat ng AP Bren. Nats dito ay siya lang ang nagpapakita at wala silang idea kung nasa ng ilan sa mga members dito ng RSG Philippines. Naispatan, Flap TZ, mabilis na clear ang kinang ginagawa dun sa may bandang gitna para makapag-react ang RSG doon. Pero AP Bren muli. Hanapan lang eh, no? Hanapan kung hanapan. Oo, bigayan lang ng info pero si Eman gumagawa pa rin talaga siya ng paraan para kahit papaano makuha nila yung lead at mapaliit nila yung control na meron dito ang AP Bren. Ayan o, marireset lang yan. Pero ito din yung kailangan gawin ni Flap TC, kailangan niyang mag-clear, kailangan niyang i-manage yung minion. May conceal play dito. Mukhang namataan nila doon si Fume. Makakatakas lang din naman. Ogwen with a counter, flicker out mula kay Light na paggamit na nga siya doon agad ng kanyang ultimate. Ogwen with the setup. Kaso lang wala pa silang follow-up. At wala pa ring mamamatay sa hinaba-haba at dinami-dami ng resources. Mukhang wala pa ring Lord Dance. Si Flap dito nag-clear lang. Ngayon taas ang kanya magiging punteriya. Magre-react na rin si Aqua na pati out. Pero medyo masakit to baka dambahin siya ni Flap. Available din yung kanyang Petrify Kayang-kayang patayin kasi ng isang Benedetta o kayang-kaya Si niya Eman. pabutin. Pero nandun lang din naman Eman. isa si Eman. Mapapa-eye for an eye at I like to find a blow ng si Flap.
para lang mabuhay. Ang kaso nga lang, Lord! ang goal ng AP Bren is secure ang Lord. Mabubuhay pa ba si Pew? Oy! No, Nats! sir! Mamamatay na rin naman siya dito, but Nats with the ultimate. At ngayon, mauhuli. May ipit na nga ba yung dalawang miyembro ng AP Bren? Humiprit lang naman sa likod. Wow! Super Marco. Pero si Eman is the man Flap? once again. Magiging delikado ang buhay dito ni Flap. Hahabulin siya ng mga Raiders. Magpapop yung immortality. Wow! Hindi na makakapag-ulti. Di na maahamba ng runners apathy. Tatlo ang bagsak para sa AP Bren, habang isa naman para sa mga Raiders. Ngayon, didepensa ang kanilang puntirya. Gitna naman ngayon papunta ang Lord. Pero si Kyle Easy Naupo, naipit, naiwan doon si Eman. Eman! Maka-flicker out lang naman para Super Marco. Oh! Snipe, hinarangan lang ni Light. Tinadaig nila si Bruno Mars. I can catch a grenade, pero dito, I can catch a bullet for you. Grabe na yung mga nagangana. Parang hindi na may explain Nancy. Hindi ko na maipaliwanag kung ano yung nangyayari. It's Eman who's just steering RSG to victory. Yun na yun eh. Tingnan natin yung instant replay kung ano ba talaga yung naganap. It started with Irad initiating, ganamit yung rhythm, and then next Nats, step 2. Pasok sila kaagad with the initiation. And once na nangalahati na yung buhay ni Super Marco, once na nagamit na din yung Minoan's Fury na dapat sana ay magagamit pa ni Ogwen, doon na nag-online si Eman. And because of it, talagang rumekta na lang siya to go all the way at tinulungan na rin siya ni Irad. Beautiful! Wow. Snipe coming in from Super Marco kasi it would have been over kung napunteriya pa si Super Marco and si Ogwen at that point. Pero dahil doon ay mas napigilan pa nila. Pero galing sa sinabi mong 6.9 kanina ngayon, Wala we're na. just talking about the 3.6K. Wow, lumapit ang gold lead dito. Pero doon kanina sa may replay parang sa tagiliran lang dumaan yan ni Light yung bala at inabutan pa dito si Irad So, talagang precise kill para dito kay Super Marco. Ngayon, masasabi natin na kahit basag ang top and mid turret dito ng RSG, kayang-kayang tumabla ng kanilang kupunan. So, kailangan muling mag-ingat ng AP Bren. Kailangan muna nilang bagalan at hanapin kung sino ba yung rightest target. Aqua rito, nakita natin na ilang beses siyang nakakakuha ng mga magagandang stun mula doon sa kits na meron siya. At yung, Mystic Gush, hindi na rin biro yung damage The only concern here para sa side ng RSG na pwedeng actually na mag-benefit sa kanila is yung Lord na nandito sa taas imbis na nasa baba. Kasi yung problema nila is in terms of the inhibitors, yung super minions ng Ay, oo Inhibren nga. nasa taas nagfo-flow. So mas madaling makakalapit at mas madaling makakarespo si Nats kung sakali na mas mabilis yung flow. As you can see right now, di ba? Ang daming blue minions na nandun sa may bandang itaas and Nats can easily go there kasi alam niya na yung Lord nandito lang naman medyo malapit. Kung ikukumpara mo naman sa side ng RSG na they don't have to worry about the bottom kasi wala pa namang nagbabasagan ng inhibitor. So, there's less problems na kailangan nilang alalahanin at this point. Oo nga, no? Kasi medyo dalawang isip din ng RSG to go, parang 5v5 team fight Kasi bukas yung top, bukas yung mid. Any moment, pwedeng mag-split push ito si Super Marco. Even Black Easy, kayang-kaya niyang gawin yun. Tignan mo, nagpo-flow lamang. Kasi alam nila na lamang na sila sa gitna, lamang na sila sa taas. So, ang kailangan na lang nilang i-flow dito is yung ibaba at malayo yun doon sa may Lord. Actually, ilang beses natin nakita to for AP Bren na kapag hindi nila ma-close out yung game, humahanap talaga sila ng mga macro plays. Nakikita natin yung pag-split push at pagbibigay presensya ng kanilang XP laner and even nga yung gold lane nila doon sa malayong lane, doon sa opposite side ng Lord. Para nga din naman mag-react ang RSG pero mukhang magre-react talaga sila dito kasi patayan na kaya at si Ogwen! Oh, Nats! Nats! Pala! Ang may penalty zone doon sa pipat ng likod. Makakahabol nga din naman sila. Flap! Si Flap ay Flap haharap. down! Si Flap ay babagsak. Si Irad ay buhay pa rin naman. At naghahabol sila Lloyd! ngayon. Light with a flicker. Si Pew, Mananakap si nila Pew. naman si KLTZ. Pero si Pew ang magiging target nila. Yung snipe dito, hindi naman ganoon kasakit para kay Light. RSG win that one kasi nakakuha sila ng isa. 50 seconds para bago mabuhay itong si Flap TZ. Grabe yung palitan, mechanics after mechanics para sa RSG at AP Bren ngayon. Napag-uusapan natin 11K, 600 na lang. Konting tipa na lang sana 600 na lang. Aabot na yung Electro Final Blow para kay Flap pero hindi kinapush siya ng konti and because of that napunish siya ni Aqua and also ni Light and even Nats at that point with a wonderful 4-man penalty zone para mapigilan talaga ng tuluyan ng AP Bren at mapilitan sila na lumaban pero si Eman hindi tinamaan. It's gonna be KLTZ. Where's Kyle? Ayan na, Ayan ayan si Kyle. na. Mag-drive-thru na siya Okay. doon. Sama na rin sila dito. Uy! Nats, wala siyang nahuli doon. Wala siyang nahuli! First down lang naman siya, pero yung Lord,
Kanino mapupunta? Eman! Si Eman ang makakasecure noon. Nag-ahabol ngayon ng mga miyembro ng AP Bren. Pero mapipigilan lang din naman sila dito. RSG, kulang sila ng isang miyembro. Pero si Irad mukhang may plano Pahabol, na naman dito. Hahabulin niya pero si Fuse sumalubong lang din naman. At mukhang RSG, nasa kanila naman ang lead ngayon. Wait, 11K kanina sa AB Bren, 1.5K na ngayon. Napaligtad na at RSG ang may hawak nito. Grabe yung pinapamalas na magkabilang kupunan. Alam ng AP Bren, nakakaya nilang sumabay pagdating sa setup eh. Kaya lang ang problema, nadadaan sila sa mga pachepi-chepi dito ni Aquay. Clutch man ang binibigyan nila. Teka lang! Si Light? Ay, grabe. Ayun yung sinasabi mo eh. Na ginagawa pa ulit-ulit ni Aqua para tulungan din yung mga kampi niya. AP Bren could have taken that one. Si Light mismo para mawala yung mismong setter ng RSG. Pero yung pagpigil nga ng Mystic Gush, yun talaga yung threat for AP Bren. And this is something na talagang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Eman, clutch as of the moment. It's already 25 minutes in the game. And yung nakita natin na lack of pagiging clutch na yun, like the first few minutes ay talagang ine-exemplify niya ngayon with an entirely full build. Not to mention yung Sea Halberd din na na-build up na dito ni Eman for just, you know, bawas ng healing reduction na manggagaling sana kay Ogwen. Kasi Ogwen, napilitan na bumili ng Flask of the Oasis para at least maangat niya ng konti yung reduction na nanggagaling doon sa si Halberd na binili din nitong si Eman. So at this point, there are some counters not only in the game but also in the items, and you have to take note of this dahil isa sa mga pinakamayaman na ngayon in this game is si Super Marco. Next up is si Irad and si Eman. So the damage output is just insane. If RSG, kailangan natin pag-usapan yung teamfight capabilities na ine-execute nila ng paulit-ulit. Actually, maganda nga na napag-usapan natin about dun sa mga items, no? Kasi dalawa na rin ang naka-Divine Glaive dito sa RSG, si Irad at itong si Aqua. Talagang nire-respeto nila yung kunat na meron itong si Owen, even Kyle TZ. And this time, Irad, naghahanap na naman ng pupuntirihin. Si View. Okay? Makakatakas lang din eh. Hinga muna, hinga. Actually, sobrang crucial sa mga ganitong oras, 26 minutes in. Di ba kapag namatay ka talaga, baka makabawi agad yung kalaban nyo. Pero Irad, kukuha din naman dito ng purple. So yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng RSG, that is what giving them the lead as of now. Pero bumangga dito si Kyle TC. Mukhang lalaban. Ogwen! Baby Bren, Ogwen ng flicker. Pero meron naman flicker na gagawin doon. Si Nat sa may panalikod. Super Marco, delikado. Lang din naman. Habulin na ng mga miyembro ng RSG. Yung back laner. Pero pamamatay din naman si Irad. Dalawang miyembro ang bagsak sa AP Bren. RSG naman. Oh my si goodness. Irad lang ang kapalit nun. Grabe, napakataas na ng death timer. 59 seconds. Maaaring mabasag itong Torres sa may bandang gitna. Wala pa namang kasunod na minutes. Pero endable ba to? Endable ba to? Hindi yata kasi dito lang din naman si Flap TC para depensahan ang kanilang base. Wala din naman si Irad. Pero 4 kasi to kontra sa 3. Grabe. Pwede nilang itry kunin yung Lord. Kasi nga naman, lamang naman sila in numbers. And wala rin silang jungler eh. Sobrang big brain play nung ginawa ni Eman doon na nag-winter truncheon siya. Grabe! Mag-instabay siya ng winter truncheon para lamastay kasi alam niya na sa kanya lalapat yung Alecto final blow. Also the Minoan's Fury. And the whole time, hindi man lang siya nagalusan, and that was the perfect time para i-unleash ni Nats yung kanyang penalty zone na talagang naglagay kay both Super Marco and kay Kyle TC sa alanganin na ngayon. Less than 15 seconds pa bago mabuhay, and that's not gonna be enough time para ma-secure at para ma-contest pa ng side ng AP Bren itong Lord na to unless Ogwen makes the extraordinary play here, which is not likely to happen. Akala ko din pwede naman kasing Teka, si manakot Flap! din yun. Si Flap! With a petrify play! Kaso nga lang, hindi nyo na rin mamang-burst down doon si Aqua. At mukha nga mga Raiders, back away na lang muna kasi na-secure na nila ang Lord. Balikan natin yung Winter Truncheon na yun. Right after ng Winter Truncheon, benta niya, tapos bili ng Immortality. Talagang ready siya if ever man na magkaroon ng maling desisyon na nagagawin dito ang RSG. Okay, 11K kanina sa AP Bren, 6K ngayon sa RSG. Ang bilis at ang taas ng pagbawi mula sa mga Raiders. Sobrang tapang din ni Super Marco kasi at this point, wala siyang immortality. I think laban lang talaga. Gera lang talaga ang gusto niya. And it looks like RSG, G10 sila ngayon.
Gina nga ang mga Raiders kasi kakatok na sila sa base dito. Umamba lang din naman doon si Light kasi alam niyang masyado na rin siyang makunat. Pero ang kailangan pag-ingatan dito ng Bren is the penalty zone na magagaling naman kay Nats. Pero nice defense pa rin para sa AP Bren. Final blow, ginamit lang doon sa may bandang itaas. At mukhang madedepensahan pa rin naman. Pero nandito na yung balibag na magagaling kay Light. May Mystic Blast ni Flap TZ. Ogwen with a flicker. Nandiyan naman yung pagdarabog. At mukhang madedepensahan pa rin naman nila to. Pero mamamatay. May brutality lang din naman pala. Nandito penalty zone na magagaling din naman kay Nats. Wait! Papatay nila si Irad. Pero tuloy pa rin daw yung laban. Atrasan muna, Flap TZ ni Power Medallion yaman si Eman. Hala! Nakaka-free. Hala! Pero nandito si Ogwen. Hala! Pasok na sila. Delikado si Eman doon. Pero Wow! kaya nilang patayin si Flap TZ. Nandito rin naman yung damage na magagaling kay Light. Papapaplock away ngayon ang mga miyembro ng AP Bren. Pero masasabi nating a nice defense pa rin. Teka lang! Teka lang! Awat muna! Ha! That was like a full-on 30-second team fight na nangyari at isa lang ang nawala. It's both Irad and Flap TZ, an XP laner para sa jungler. Pero dahil kasi wala pa namang Lord na lalabas, it's still gonna be a minute. It doesn't matter eh. Hanggat may nabubuhay or hanggat may nakuha kayo na isang member at wala yung jungler, pwede nyo pa siyang hintayin. Irad right now is at 465. Pero Super Marco, very good calculations ng kanyang mga ginagawa in terms of yung timing ng kanya ni Virus Passion, yung Bennett's Rage, and yung kung kailan siya magsa-sniper eh. Legit na ginamit niya yung sniper once na nandun yung Lord. And then after that, all of the AOE damage skills ay ibinigay niya na dun sa rest of the members of RSG. But again, RSG, you can't discount the fact nang galing sila sa 11K gold cap. Ngayon, 3,000 na yung kalamangan nila. Grabe ibang klase. Hindi lang dito sa sa Land of doon nagtatalunan eh. Even sa MPL Arena. Nagtatalunan na kanina paglapit ng buong kupunan ng RSG doon sa malapit sa base ng AP Bren. Ngayon, hihinga sila. Light and Eman, may pinaplano sila dito. Pero may magre-react ba para sa AP Bren? Grabe, no? Actually, ganito yung ginagawa ng AP Bren kanina sa RSG. Pressuring all the lanes. Pero ang RSG, giving AP Bren, kung ano yung ginagawa nyo sa amin, ganito yun, gagawin namin sa inyo. Ngayon naman, AP Bren ang mamong problema kasi wala na silang inhibitors. Ang RSG meron pang isa sa may bandang ibaba. So that's super minions translating onto the bottom side of the Raiders. Meanwhile, AP Bren needs to worry about it. Kaya naman si Flap, fortunately, meron silang Benedetta na mabilis naman makakapag-rotate and like both the bot lane and the top lane. Pero once na gusto talagang i-force or i-burst ng RSG tong Lord na to, would there be something na magagawa ang AP Bren? Tingnan natin. Labanan kasi to sa Lord. Si Nats mo ang delikado na rin agad yung buhay niya dito. Siya yung binaburst down ng mga miyembro ng AP Bren. Mapapa-flicker out. So walang surprise. Reset. Flicker. Penalty zone na magaling sa RSG ngayon. Yeah, bili kagad ng Guardians. Guardians helmet. Pero ang Ang sakit naman doon ni Aqua. Wala si Irad. Makakalayo dito ay mga miyembro ng AP Bren. At sila na ngayon ang magta-try kumuha ng Lord. Nakasilip lang din naman si Kyle TZ. Mukhang ready lang din makipaglaban, makipag-contest ang AP Bren. Ready na rin naman magdabog ngayon si Ogwen. May flicker siya na pwedeng pag-ingatan ng RSG. Nag-aambaan lang talaga. Okay, 35K para dun sa buhay ng Lord. Pero si Kyle TZ, bumababa sa kalahati yung buhay niya dito. Kailangan niya mag-ingat. Super Marco, nagamit na rin yung kanyang Nibiru. At yung Lord ay hahawakan pa rin. 31,000 para sa buhay ng Lord. Open ba ang kanya magiging puntira dito? May stomp siyang gagawin. Reset pero ulit. reset. Hindi. Hawakan ni Rad. Hawak pa rin. Hawak ni Rad. Alam kasi ng RSG na lamang sila as of now. Pero yung paghawak din kasi nila Kyle TZ, Ogwen, and a few dito sa pwesto Grabe. para hindi talaga mabigay yung Lord is commendable. Lalong-lalo na sobrang crucial na nito. Tsaka lalapit lang naman sila kay Ogwen. Heal na Heal sila lang ulit, di ba? Yun lang yun. Parang tatapik lang ng konti. But you also have to give it sa positioning na ginagawa ni Aqua at some point. Kasi nakita nila na nandun sa may bandang ibaba si Kyle TZ na nagtatry mag-contest. Sinahanapan nila ng paraan. Yes, nandun si Irad. Yes, nandun si Nats. Pero sumasapak din ng konti eh. Naglo-long range na sa pack si Aqua na binabato niya yung bola para at least may necessary damage. So at this point, Kyle TZ medyo nahihirapan siya na humanap ng positioning. Pero dahil binitawan na ni Aqua itong River Bush, it's gonna be an opportunity para sa side ng AP Bren to go for it. Pero just like that, Irad and the Raiders asserted their dominance once again. And last but not Conceal play doon na manggagaling kay Ogwen. Pero meron lang din namang Winter Truncheon play na naman para kay Eman. Pero doon, yung pagdarabog na manggagaling kay Ogwen.
Si Nats yata ang unang babagsak. Nag-pop na yung kanina mga immortality pero si Flaptisi pala ang mauuna. Idagdag mo na rin si Nats. Dalawang XP laner para sa magkabilang koponan ang mawawala ngayon. Anong magiging call ng dalawang koponan? Umi-snipe pa nga dito Super Marco. Yung Pero blow sa mukhang baba, kakalma na rin naman muna. Pero parang hindi, parang si Irad nagbabadya pa rin eh. Game pa rin dito si Irad eh. And yung flow sa may baba. Pero ito ang conceal ng mga Raiders. Ay! Oy, naka-flicker! Nagka-flickeran na sila doon! Sige, si Kyle TZ na lang muna ang unahin. Ipapop na lang muna natin yung kanyang mortality. May Winter Transition. Mag-grow pa siya Kyle? as a player. No, sir! Kasi babagsak lang din naman siya. Marco, Patay na rin si flicker! Owen. Patay na rin si Marco. At ang mga Raiders mukhang tatapusin na nila yung laban Yun. na ginugusto nilang makuha. At ang idol na mga kids eh, babagsak lang din naman. RSG, yung 11K. 5K na sa kanila at sila pa ang makakakuha ng unang laro. This winning moment is brought to you by our official sponsor.